Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Joey Tabura, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Jessel Amadeo, Lodi Mavan Mendoza, Lodi Joseph Barido Ashaw, Lodi Gary Tuman, Lodi J. Nagutom, Lodi Edward Enrico, Lodi Marlon Balmes, Lodi Rene Petilo, Lodi World Views. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-37 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatayo silang dalawa, magkaharap. Si Jock Wool, ay bigla na lamang nagpalabas sa kanyang katawan ng isang rumaragasa at nakakatindig balahibong hangin. Nagangat sa ere ang mga maliliit na bato sa paligid, tila hinihila pataas ng isang puwersang hindi kayang ipaliwanag ng normal na mundo. Kasabay ng unti-unting pagbigat ng hangin na parabang may nanunukal na enerhiya sa mismong lupa. Itinikom ni Jock Wool ang kanyang kamao, mahigpit, matigas. Puno ng determinasyon at puot na pinipigilan ng mahigpit sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling yun, ang kanyang mga mata ay nagliyab sa mas matingkad, mas malalim na pulang liwanag. Nakatingin si Machian kay Jock Wool, hindi kumukurap, hindi gumagalaw, ngunit sa loob niya ay may biglang umuusbong na pagkabagabag na hindi niya maipaliwanag. Napabulong siya sa sarili na kanina. Mukha siyang isang matandang mahina. Isang taong maaari kong tapusin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, habang nararamdaman niya ang bigat ng presensya ni Jock Wool ay napasabi pa siya sa kanyang isip na ano ang aura na ito. Mula sa kamay ni Jock Wool, unti-unting namuo ang isang nakakasilaw na liwanag, isang enerhiyang nagsisiksikan, umiikot, at parang naguugat mula sa bawat hibla ng kanyang laman. Habang mas lalo niyang hinihigpitan ang kamao, mas nagiging puro at mas nagiging mabigat ang presensyang nagmumula rito. Itinutok ni Jock Wool ang kanyang kamay kay Machian, at sa mismong iglap na iyon, ang naipong enerhiya ay bumulusok palabas na parang isang nagngangalit na kidlat. Mabilis, at mapangwasak, dumiretso ito sa direksyon ni Machian. Sa pagbitaw niya ng enerhiya, sumigaw si Jock Wool na napasubo ka sa gulo ngayon. Humarap si Machian sa rumaragasang enerhiya, at sa halip na umatras o umiwas tulad ng gagawin ng isang ordinaryong mandirigma, mariin niyang itinaas ang kanyang espada, hinaharap ang nakamamatay na puwersa ng walang alinlangan. Sa mismong sandaling sumalpok ang enerhiya. Napilitan siyang ilapat ang isang kamay sa patalikod na bahagi ng talam, pinipigilan ang pag-atres ng espada, habang ang isa ay mahigpit na nakahawak sa hawakan. Makikita ang rumaragasang enerhiya habang patuloy itong hinaharang ni Machian. At ang mga alikabok at durog na bato ay umaangat sa hangin na parabang hinihigop ng matinding puwersa. Sa gitna ng kaguluhang yon, ang makapal na usok na nalilikha ng banggaan ng kanilang lakas ay kumakalat sa paligid, bumabalot sa eksena na parang ulap. At ilang sandali pa, sa kabila ng matinding pag-igkas ng enerhiya sa pagitan nilang dalawa, si Machian ay unti-unting itinulak paatras ng puwersang bumabayo sa kanya. Sa simula'y pulgada lamang ang kanyang pag-urong, ngunit habang lalo pang pinapalakas ni Jock Wool ang kanyang atake, napilitan si Machian na umatras ng mas malayo. Sinundan si Machian ng umaalulong na enerhiya ni Jock Wool, parang isang mabangis na hayop na ayaw pakawalan ang biktima nito. Habang umaatres at papalayo siyang tumatalon upang umiwas. Bawat pagdiin at pagtulak ng kanyang mga paa sa lupa ay nagluluwal ng matinding puwersang humahampas sa paligid. Tumawa ng masama si Jock Wool habang nakabuka ang kamay sa unahan na nakatutok kay Machian. Sinisigaw nito na kumusta naman yan. Damhin mo ang kapangyarihan ng aking blood fury technique. Habang palanding sa lupa si Machian na patuloy na umatras, napahawak siya sa sahig upang panatilihin ang balanse sa isip niya na akala ko ay karaniwan lang na mandirigma. Pero nagkamali ako. Tunay ngang karapat-dapat tawaging pinakamagaling sa buong lupain. At pagkatapos, mabilis na bumawi si Machian, ang bawat pagtutok ng talam ay nagpapakita ng kanyang galing at disiplina, isang mandirigmang may malinaw na layunin, mabilis sa pag-react, at laging nakatuon sa kalaban. Na sinabi pa niya sa isip na kung ganoon, kailangan ko rin ibuhos ang lahat ng aking makakaya. Napangiwi ng mukha si Jock Wool nang makita niya ang espada na mabilis na paparating sa kanya, at napasabi sa kanyang isip na napakabilis. Ang kanyang mga mata ay lumaki, ang tingin ay naghalo sa pagkabigla at pagsusuri.
Hindi niya inaasahan ang bilis at kasiguraduhan ng galaw ni Manchon. Agad siyang gumawa ng enerhiya sa anyong pabilog, na tinawag niyang defensive energy technique, upang harangin ang mabilis at malupit na atake ni Manchon. Ang liwanag mula sa enerhiya ay kumikislap sa bawat sulok ng kanyang kalasag, gumuguhit ng malinaw na hangganan sa hangin, at ramdam niya ang bigat ng puwersang tumatama dito. Mula naman sa kamay ni Jokwol, agad siyang nagpakawala ng enerhiya, na umiikot at naglalabas ng liwanag habang nakangiwi ang kanyang mukha sa bahagyang inis at tensyon. Sa isip niya, tahimik niyang sinasabi na mabuti na lang at mas mababa sa inaasahan ang nakapipinsalang lakas. Kung hindi, imposible sanang mahadlangan ang lahat. Mabilis na iniwasan naman ni Manchol ang kanyang galit na pag-atake. Sa loob ng isip ni Jokwol, nagngangalit ang isang tanging sigaw ng pag-iisip na kailangan kong bawiin ang kalamangan. Mabilis namang bumawi si Manchol. Ang galaw niya ay parang kidlat na biglang sumiklab sa hangin. Sa isang iglap, umatake siya ng napakabilis, mabilis na ang mismong hangin ay nahati, nag-iwan ng malinaw na hiwa na tila gumuhit sa espasyo. Sa lakas at bilis ng pag-atake, napaatras si Jokwol, nanlaki ang kanyang mga mata, kita sa mukha niya ang gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon, hindi niya akalaing sasabay at babawi si Manchol ng ganoon kabilis. Napatingin si Jokwol sa kanyang kapa nang maramdaman niyang may tumama rito. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang ang tela ay puno ng mga hiwang mabilis na lumitaw, mga hiwang kumakurba sa hangin na parabang mga ahas na dumudula sa ere. Habang umiiwas si Jokwol sa mga hiwang halos hindi na niya makita, mabilis niyang inilapat ang isang kamay sa ere at nagpakawala ng malakas na enerhiya. Sa isang iglap, kumislap ang liwanag mula sa kanyang palad, na napasabi pa siya na subukan mong iwasan ito. Bahagyang umatras si Manchol, halos 1 pulgada lang ang pagitan ng kanyang mukha mula sa umaalulong na enerhiyang ibinato ni Jokwol. Sa bilis ng pagdaan nito sa harap niya, bahagyang kumislat ang kanyang mukha, isang mabilis na pagkangiwi na patunay na kahit siya ay nakaramdam ng panganib sa lakas ng ataking iyon. Sa iglap na iyon, umalon ang hangin, at ilang hibla ng kanyang buhok ang tumilapon pataas, tinamaan ang gilid ng enerhiya at agad na naputol. Muli na namang nag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamay si Jokwol. Agad na kumislap ang liwanag na parabang nag-aapoy mula sa kanyang palad. Habang lumalakas ang pag-ikot ng puwersa sa paligid niya, sumigaw siya ng may matinding kumpiyansa at galit, "Oo. Ngayong nasira na ang daloy ng atake. Tapos ka na." Ngunit bigla siyang napahinto, nanlaki ang mga mata habang unti-unting napapalitan ng hilakbot ang kumpiyansang nasa kanyang mukha. Nakita niyang ang espada ni Manchol ay mabilis na paparating sa kanya. Agad na kumilos si Jokwol, at sa loob ng isang iglap ay bumuo siya ng isang pabilog na enerhiyang kalasag sa paligid ng kanyang katawan. Sa sandaling itinutok ni Manchol ang kanyang espada, agad itong tumama sa kalasag, ang matinding galaw at bigat ng talam ay bumangga sa enerhiyang ginawa ni Jokwol. Ang impact ay nagdulot ng malakas na alon ng hangin at kumislap na liwanag na nagpadabog sa paligid. At sa loob ng kalasag, ramdam ni Jokwol ang puwersang nagtutulak sa kanya pabalik. Muli na namang bumato si Jokwol ng enerhiya, isang mabilis at mabagsik na pagsabog mula sa kanyang palad, na puno ng init at puwersa. Ngunit sa kabila ng bigat at tindi nito, mabilis lang itong naiwasan ni Manchol. Halos hindi man lang siya nataman. Mula sa pag-iwas ni Manchol, agad siyang bumaba ng bahagya, at sa isang mabilis na galaw ay winasiwas niya ang kanyang espada pataas, diretso kay Jokwol. Ang talam ay kumislap sa liwanag, mabilis at matalim, halos hindi masundan ng mata. Ngunit hindi rin nagpahuli si Jokwol, sa parehong bilis. Mabilis din niyang inikat ang katawan at inalis ang kanyang sarili sa linya ng talam, na parabang halos naglalaro sa pagitan ng galaw at puwersa. Sa tindi ng kanilang palitan, makikita ang maliliit na bato na nagliliparan sa hangin, nahahagip at naitutulak ng lakas ng kanilang galaw at enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan at tensyon, biglang sumabog sa katahimikan ang isang matinis at malakas na boses, na "Tumigil kayo dyan," napalingon si Jokwol sa likod. At agad na lumabas ang pagkagulat sa kanyang mukha, ang mata niya ay nanlaki. Ang bibig bahagyang napangiwi, hindi rin nagpahuli si Manchol, napatingin din siya sa pinanggalingan ng tinig, ang kanyang mukha ay seryoso at nakatutok, puno ng alerto at pag-iingat. Ito pala ay ang ating bida na naglalakad na papalapit sa kanila na may seryosong mukha na nagagalit.
Habang may gulat naman sa mukha si Song gayon sa kanyang nakikita, na nakatingin naman ang bata sa paligid na may hindi makapaniwala. Pinagpapawisan at halatang tensyonado, agad na itinuro ni Jokwool si Manchol. Habang nakatuon ang tingin niya sa kalaban, sinabi niyang may diin, na wala akong pagpipilian. Siya ang nagsimula. Nakasimangot ang ating bida na seryosong sinabi na sino ka para gumawa ng gulo sa bahay ng iba. Malamig na tumugon si Manchon sa kanya na pumarito ako para patayin ang pinakamataas na mandirigma ng lupain. Nagulat naman sina Lady Song gayon at ang bata sa kanilang narinig, halos hindi makapaniwala sa bigat ng sinabi ni Manchol. Tumugon ang ating bida sa kanya na bakit. Muling sinabi ni Manchon na para maging pinakamataas na mandirigma ako. Napasabi naman ng bata na parang baliw, di ba? Sumagot sa kanya si Song gayon na gayon paman. May kakaiba. Ang katotohanang nananatiling tahimik si Kang Mujak kahit nagpakawala na si Jokwool ng kanyang kasanayan sa pagpatay. May seryosong mukha na tinanong ng ating bida na bakit mo gustong maging pinakamataas na mandirigma. Bahagyang nakatungo ang ulo ni Manchon na seryosong nakatingin sa ating bidang sumagot na ito ay huling-hiling ng aking master. May pagtatakang nagulat ang ating bida na sinabi niya na pumarito ka para pumatay dahil lang sinabi ng master mo. Iyon lang ba ang dahilan? Iyon lang, lumiwanag ang mga mata nito ng pula na naiinis na sinabi na kailangan ko pa ba ng ibang dahilan? Panadali ang natahimik sila na nakatingin lang ang ating bida sa kanya. Gayon din si Manchol. Napatingin sa gilid ang ating bida na sinabi niya na nagkakamali ka. Wala rito. Ang pinakamataas na mandirigma, itinuro ang pangalan ng kanilang sekta ni Manchol na sinabi niya na kung gayon, paano naman yon? Na makikita ang pangalan na the first dependent sect of the world. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi ngayon, ngunit, iyan ang aming layunin at kagustuhang maging iyan sa hinaharap. Seryoso lang na napatingin sa kanya si Manchol. Napapikit ng mata ang ating bida na sinabi pa niya na kung tapos ka na, maaari ka nang umalis. May hindi namang makapaniwala sa kanya si Jokwool na napasabi na ha. Mabilis na tumingin siya kay Manchol at muling ibinalik ang tingin sa ating bida na sinabi na hahayaan mo lang siyang umalis. Ganoon lang. Nakasalubong ang kilay ng ating bida na tumugon sa kanyang sinabi na bakit. May problema ba? Sumagot si Jokwool sa kanya na may natatakot na mukhang sinabi na Ang dahilan lang ay, hindi niya ito maituloy, at biglang sinabi ng bata sa kanya na maaari siyang maging malaking asset sa atin. Dagdag pa ni Lady gayon na tama. Hindi ka panipaniwala ang kanyang mga kasanayan, kahit sa maikling pagmamasid. Na hindi naman makapaniwala si Jokwool na sinabi niya ang gusto niyang sabihin. Napatingin ang ating bida kay Lady Song gayon na sinabi na ang pagiging malakas ay hindi automatikong nagko-qualify sa isang tao para sa ating hanay. Na sumagot na tinanong niya na ano pa ang kailangan. Sinabi ng ating bida sa kanya na tao lang ang tinatanggap ko bilang aking mga disipulo. Napaturo si Jokwool kay Manchol habang naglalakad na ito papalayo. Na may namumutlang mukha nitong sinabi na pinagpapawisan na kaya, isa ba siyang uri ng halimaw? Sinagot niya ito habang makikita si Manchol na ang isang taong walang layunin ay isa lamang walang laman na balat. Hindi ko kailangan ng isang puppet na nabubuhay lamang para sundin ang iba. Nanggigigil naman sa inis si Jokwool na napatikom ng mahigpit ng kamao na sinabi niya sa kanyang sarili na sino ang nagsabing kailangan ko ng taong ganyan. Ako lang naman ang kailangan dito. Nakakainis. Nakapikit na sinabi pa ng ating bida na ituloy mo lang ang iyong trabaho. Napataas ng ulo si Jokwool sa sobrang pagkainis na sinabing muli sa kanyang sarili na aray ko, akala ko pa naman ay okay na ang lahat. Napalingon ang ating bida nang sabihin sa kanya ni Manchol na sandali lang. Tumingin ito ng seryoso sa ating bida na sinabi pa na anong sinabi mo. Natuwa si Jokwool na napangising muling sinabi sa kanyang sarili na tama. Hindi natin ito tatapusin ng mapayapa. Laban, laban, sige na maglaban na kayo. Nakalingon ng tingin sa kanya ang ating bida na sinabi niya na kalahati ka lang nabubuhay. Isa ka lamang walang laman na balat tulad ng sinabi ko. Napangiwi ng mukha si Manchol na tahimik na nakatingin sa kanya. May gulat naman sa mukha ni Lady Song gayon. At ganun din sa bata. Samantalang masayang nakangiti naman si Jokwool na tila gustong maglaban ang ating bida at si Manchol. Habang nakatayo sila, biglang naglabas si Manchol ng enerhiya mula sa kanyang katawan.
Isang liwanag at puwersang tumagos sa paligid na halos maramdaman sa bawat alon ng hangin sa paligid nila. Na pinagmamasdan siya ng ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-37 kabanata. Ika-37 kabanata. Sa pagpapatuloy, naalala ni Manchol ang sinabi ng kanyang master na dapat piliin ng isa ang sarili niyang kapalaran. Ang mga walang piniling landas ay nabubuhay lamang ng walang kabuluhan. Dagdag pa nito sa kanya na inangat ang kamay na kaya magtakda ng layunin at italaga ang sarili mo rito. Balik sa kanya na sinabi pa sa isip na pareho ang sinasabi niya sa sinabi ng aking master. Dagdag pa niya habang makikita silang tatlo na ang unang taong nakilala ko pagkatapos umalis sa puok labanan patungo sa gitnang kapatagan. Ibubunyag kaya ng taong ito ang sagot sa aking misyon? Masayang sumuntok naman sa hangin si Jockwol na sinabi pa niya sa kanyang sarili na sige na. Atake, kung naririnig mo yan at nagpipigil ka pa rin, pinatutunayan mo lang ang iyong kaduwagan. Na nagtataka namang nakatingin sa kanya ang bata. At pagkatapos sinabi ni Manchol sa ating bida na may gusto sana akong hilingin sa iyo. Na nagulat si Jockwol na napasabi sa kanyang sarili na ano yun. Isang pabor. Seryosong tumugon naman sa kanya ang ating bida na isang pabor. Ito ba ang kagustuhan ng iyong master? O sayo? Tumugon sa kanya si Manchol na pareho. Nakasalubong ang kilay ng ating bida na seryosong sinabi niya na pareho. Muli na namang sinabi sa kanya ni Manchol na may seryosong mukha na gusto kong mabuhay bilang isang tunay na tao. Nagulat naman sila sa kanilang narinig buhat dito. Napalaki naman ng mata sa inis si Jockwol na nangangalit ang mga ngiping sinabi sa kanyang sarili na anong pinagsasabi ng hanggal na to. Tao ka na, hindi ba? Makipaglaban ka na lang at tapusin na. Biglang may naisip ito na napatayo ng tuwid na sinabi pa sa kanyang sarili na hindi. Sandali, naramdaman na ba niya ang tunay na katangian ni Kang Mujak? Siya ba ay takot matalo? Tulad ko, takot na maging katulad ko din? Tumingin siya ng sobrang naiinis kay Manchol na sinabi pa niya sa kanyang sarili na mukhang mas matalino siya kaysa sa inaasahan, hindi ba? Kaya, pagsuko ba ito? Nang hindi man lang sumusubok? Nakakainis ang lalaking ito. Nagpaplano siyang umalis na lang. Napangiti naman ang ating bida na sinabi niya na sige. Tatanggapin kita bilang disipulo ko. May gulat naman sa mga mukha nila nang marinig nila iyon sa ating bida. At ang mas nagulat ay si Jockwol na may hindi makapaniwalang mukha. Sinabi pa ni Manchol sa ating bida na isang disipulo, kung susundin kita, maaari ba talaga akong mabuhay bilang isang tao? Napabuka ng kamay ang ating bida na nakapikit ang matang tumugon na mas magiging maayos kaysa ngayon. Kahit papaano, na makikita ang mukha ni Manchon na tahimik na nakatingin sa kanya. Habang nakatingin sila dito masaya naman ang dalawa at ang bata samantalang si Jockwol ay may hindi pa ring makapaniwalang mukha. Sinabi naman sa kanya ni Manchol na sige, magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Napaluhod naman sa lupa si Jockwol na napasuntok ng kamaong nakatingala sa langit habang bumuhos ang ulan na sinabi na hooray. Iyan na, iyan ang diwa, ha ha ha. Masaya siya sa kabilang banda na may makakasama na siya sa pag-aayos ng mga nasirang mga pader at gusali. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na siyempre, kailangan ng tiwala. At kung gayon, itinuro niya ito at sinabi na una, alisin mo yun. Nagulat naman si Manchol sa kanyang narinig. Samantalang masaya naman sa kanyang likuran si Jockwol. At pagkatapos makikita ito na may nagsasalita na teka, ilang taon ka na pala nga ni? Sumagot si Manchon na 27. Napakunot ng noo si Jockwol na sinabi sa kanyang sarili na ano? Mas matanda siya ng 2 taon sa akin? Kaya, siya ang nakatatandang kapatid kung gayon. Napailing ng ulo si Jockwol na sinabi pa niya sa kanyang sarili na walang kinalaman ang edad. Hindi niya alam kung gaano na ako katanda, na nakatingin naman sa kanya si Manchol ng seryoso. Itinaas ni Jockwol ang isang daliri niyang nakapikit na sinabi na tama, hindi edad ang susi rito. Ang mahalaga ay ako ang una mong disipulo, at ikaw ang aking junior. Nakaturo pa ang kanyang daliri na seryosong sinabi na kahit ang maputik na tubig ay may alon. Kailangan ng paggalang sa iyong nakatataas, saan ka man magpunta. Nakuha mo. Sinabi naman sa kanya ni Manchol na ano ang pangunahing punto ng gusto mong sabihin. Naiinis na napababa ng daliri si Jockwol na sinabi niya na ano pa nga ba?
Igalang at sundin ang pangunguna ng senior na ito. Sinabi sa kanya ni Manchul na anong gusto mong gawin ko. Nanginginig sa galit si Jok-wol na sinabi niya sa kanyang sarili na paano naglakas loob ang lalaking ito. Nakangiwi ang labi na nakatingin sa kanyang sinabi pa sa kanyang sarili na hindi, huwag tayong lumikha ng gulo. Kung magbabago ang isip niya at umalis, magiging problema lang ito sa akin. Kahit hindi ka nais-nais, kailangan ko siyang gamitin sa ngayon. At pagkatapos kumuha siya ng kahoy habang sinasabi na manood ka ng mabuti. Ipapakita ko, at sundan mo lang ang aking pangunguna. Itinapal ni Jok-wol ang kinuha niya sa butas ng pader habang sinasabi na kumuha ka ng piraso tulad nito, mga tamang sukat. At pagkatapos malakas niyang hinampas ito na agad na bumara sa pader habang sinasabi niya na ganito ang mag-apply ng puwersa ng eksakto tulad nito. At pagkatapos niya itong gawin, napangisi siya at sinabi na nakikita mo ba? Baguhan ka, kaya huwag mong asahang magawa mo ito ng perpekto tulad ko. Kumuha ng malapad na kahoy si Manchul habang napasabi naman sa kanya si Jok-wol na wow. Gagamit ka ng ganoong kalaking tabla. Biglang hinagis niya ito sa ere. At pagkababa nito sa kanyang harapan agad na mabilis na tinabas niya ito. Tila namangha sa kanyang nakita si Jok-wol na mayroong hindi makapaniwalang mukha ito. At makikita ang tinabas na tabla ni Manchul ay sakto sa butas, walang labis walang kulang. At nang makita ni Jok-wol ito, hindi niya mapigil ang mapangga nga sa gulat na hindi makapaniwala na ganoon lang kadali niya itong nagawa. Tumingin ng may seryosong mukha si Manchul na sinabi niya na ganito ba ang paggawa niyan. Pinagpapawisang nakangisi si Jok-wol na sinabi niyang pautalutal na oo, hindi masama. Magaling, ha, ha ha ha. At pagkatapos muli na naman siyang tumabas ng mga kahoy habang nakatingin sa kanya si Jok-wol na sinabi niya sa kanyang sarili na ano ba, bakit siya napakagaling. Dapat masaya ako, biglang nanlumo siya sa kanyang sarili na sinabi pang bahagyang yumuko ng ulo na pero bakit ako naiinis. At pagkatapos, makikita mula sa malayo ang sirang trangkahan na may nagsasalita na may isang maliit na nayon malapit sa Honghyun. Sunod-sunod ang pagkamatay ng mga tao. Habang binabasa niya ang papel may nagsasabi pa na nagsimula ito mga 4 na buwan na ang nakalipas. Sa ngayon, 32 bangkay na ang natagpuan. Tumingin siya sa bata na sinabi niya na isang serial killer. Seryosong tumugon ito na mukhang ganoon. Ganoon din ang iniisip ng kliyente. May seryosong mukha niyang sinabi na kahit para sa isang serial killer, marami na ang 32, hindi ba? Baka salot o iba pang dahilan. Muli na naman sinabi sa kanya ng bata na hindi yan. Natumugon ng ating bida na paano ka nakakasiguro. Na sinabi ng bata habang makikita ito na lahat ng 32 bangkay ay natagpuan sa isang brutal na kalagayan. Bawat isa ay napinsala sa iba't ibang paraan, ngunit may isang karaniwang tema. Dagdag pa niya na lahat ay may marka ng sining, ng parehong martial sword wounds. Napasabi naman ng ating bida na may nagpapraktis ng kasanayan sa espada sa mga buhay na target. Natumugon ng bata na yan ang tila pinakamalamang na paliwanag. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na ngunit para makasiguro. Na agad na sinabi sa kanya ng bata na may isang nakaligtas na nakatakas sa kamatayan. Ang kliyente ay ang ama ng nakaligtas. Nakayuko ito na sinabi sa kanya na ang pangalan niya ay Yang Gun, pinuno ng angkan. Sinabi naman ng ating bida dito na narinig kong nasaksihan ng iyong anak ang salarin. Sumagot ito na oo, ang kawawang bata iyon. May luha pa sa mga mata nitong. Sinabi sa kanya na ang batang yon, nababalutan ng dugo mula sa kakilakilabot na sugat ng espada, hindi makasigaw o makadaing man lang. At pagkatapos ay yumuko ito na sinabi pa niya na bawat araw ay impyerno para sa aming mga taga-nayon. Mukhang nag-e-enjoy ang mga halimaw na yon, dumarating bawat ilang araw para pumatay. Makikita ang ulo nitong nakalapat sa sahig na sinabi pa na pakiusap iligtas niyo kami, pakiusap, na seryosong pinagmamasdan siya ng ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-38 kabanata.